Hello, good morning sa lahat na aking mga taga-subaybay ng aking YouTube channel, ang Sir Joel AP Teacher. Sa araw na ito ay ating pag-aralan ang tungkol sa price elasticity of supply. Ano ba itong tinatawag na price elasticity of supply? So, yan ang ating pag-usapan ngayon. So, ang presyo sa bawat produkto, ito ay may malaking epekto sa dami ng supply o i-supply ng mga producer. So, ibig sabihin, bawat pagbabago ng presyo, ito man ay tumaas o bumaba, so dito nakadepende ang dami o quantity ng produkto o serbisyo na i-supply ng isang producer. So, batay dito ang wastong pagtugon sa bahagdan o percentage ng pagbabago ng presyo. Ito ay makatutulong sa mga producer para makuha nila yung tinatawag nilang income o kita or yung gain, kasi wala namang nagnegosyo na ang pangarap ay hindi kumita. So talagang ang pagbabago ng presyo, yan ang pinaka aim ng isang producer, bakit siya gumawa ng produkto at serbisyo. Ngayon, ang bawat pagtugon ng mga producer ay may pamaraan na ginagamit sa pagsukat nito. So, dito pumasok yung tinatawag na price elasticity of supply. So, alamin natin ano ba tong price elasticity of supply. So, ayon sa definition, ang price elasticity of supply, ito ay isang paraan. Ito ay ginagamit upang sukatin ang pagtugon ng mga producer sa pagtaas o pagbaba ng presyo o pagbabago ng presyo. So, ito ang formula na ginagamit sa pagsukat ng price elasticity of supply. So, ito ay simbolo ng elasticity of supply. So, elasticity of supply is equal to percent. Ito ay change, ang simbolong ito ay change. So, change in quantity supply over change in price. So, ito ang formula sa pagsukat ng pagbabago ng supply batay sa presyo. So, ang bahagdan ng pagbabago ng quantity supply, ang tumatayong dependent variable. At ang bahagdan sa pagbabago sa presyo o percent change in price naman ang independent variable. So, ibig sabihin, ang supply ay hindi independent, kundi ito ay dependent sa pagbabago ng presyo. So, ang price elasticity of supply ay palaging positibo dahil ang quantity supply ay may direktang relasyon sa presyo. Hindi ito quantity demand kundi quantity supply. Baliktad ito sa quantity demand, kasi ang quantity demand ay inverse pero ito ay direct. Ibig sabihin, ito ay batay sa batas ng supply na kapag tumaas ang presyo, of course tumaas din ang quantity supply. Kapag bumaba ang presyo, bumaba rin ang quantity supply. So, hindi gagamit ng absolute value sa price elasticity of supply sapagkat ang sagot dito ay laging positibo. Hindi tulad ng sa demand na kailangan gagamit ng absolute value dahil inverse o may negatibong reaksyon yung mga mamimili sa pagtaas o pagbaba ng presyo, lalo na sa pagtaas ng presyo. Pero dito sa supply, laging positibo. So,
Ito ang formula. So elasticity of supply is equal to percent change in quantity supply over percent change in price. So yan ang formula. So ito ang kung paano natin lapatan ang formula. So paano ba natin makuha ang percent change in quantity supply? So para makuha natin ito ang ating gagamitin. So quantity 2 minus quantity 1 over quantity 1 plus quantity 2 over 2 times 100. Sa percent change in price naman, ito ang ating gagamitin. P2 minus P1 over P1 plus P2 over 2 times 100. So may halimbawa, ang quantity 1 ay 100, ang quantity 2 ay 150. So kung gamitin natin ang formulang ito ang lalabas. So 150 minus 100, kasi ang 150 ay quantity 2, ang 100 ay quantity 1, over 100 plus 150. So meaning quantity 1 plus quantity 2 over 2 times 100. Then 150 minus 100, of course 50, over 100 plus 150 ay 250 over 2 times 100. Then 50 over 250 divided by 2 is 125 times 100. Then 50 divided by 125 times 100, ilalabas 40%. So percent change in quantity supply is equal to 40%. Now, sa presyo naman, halimbawa price 1 is 30, price 2 is 40. So ilapat natin 40 minus 30 over 30 plus 40 over 2 times 100. Then 40 minus 30 is 10 over 30 plus 40 is 70 over 2 times 100. So 10 over 35, so 70 divided by 2 is 35 times 100. So change in percent change in price is equal to negative 28.57%. So elasticity of supply is equal to percent change in quantity supply over percent change in price is equal to 40% over 28.57%. Disregard the negative sign. So 1.4%. So ibig sabihin, sa bawat pagtaas ng presyo, 1.4% increase in price is 1.4% increase in quantity supply. Or sa 1% increase in price ay mayroong 1.4% increase in quantity supply. Ganon. So every 1% increase in price equivalent to 1.4% increase in quantity supply. Sa bawat isang bahagdan ng pagtaas ng presyo, may sitwasyon na mas malaki sa isang bahagdan ang pagbabago ng quantity supply. So sabi ko na kanina, 1% increase in price, automatic, or may ibang pagkakataon na 1.4% o mahigit sa 1% ang pagbabago ng quantity supply. So ibig sabihin, hindi ganong nakatugon ang mga producer sa naging pagbago sa pamilihan ng mga produktong kanilang ibinibenta. Sa kabilang banda, may mga pagkakataon naman na mas maliit sa isang bahagdan ng pagbabago ng quantity supply ng mga producer. Ibig sabihin, sa pagbabago ng presyo ay madaling nakatugon ang mga producer sa pagbabago ng presyo. So kapag nagbago ang presyo, madali silang nakatugon. Ayon nga sa batas ng supply, increase in price, increase in quantity supply, decrease in price, decrease in quantity supply, ceteris paribus, yung ibang salik na hindi naka-epekto maliban lang sa presyo. Okay. Ngayon, alamin naman natin ang mga uri ng price elasticity of supply. So may mga uri ng price elasticity of supply. Ating alamin ang uri, ano bang kahulugan nito at mga halimbawa ng mga produkto sa bawat uri. Ang unang uri ay ang elastic.
So, kapag sinasabing elastic, the percent change in quantity supply is greater than the percent change in price. So, itong kahulugan, ang supply ay masabing price elastic kapag mas malaki ang naging bahagdan ng pagbabagong quantity supply kaysa bahagdan ng pagbabago ng presyo. Ibig sabihin, mas madaling nakatutugon ang mga producer na magbago ang quantity supply sa maikling panahon. So, kung ating titingnan, halimbawa, 1% change in price ay may katumbas na more than 1% increase in quantity supply. 1% decrease in price may katumbas na more than 1% decrease in quantity supply. So, halimbawa, itong mga manufactured goods tulad ng tela, damit, sapatos, appliances at marami pang iba. Kapag tumaas ang presyo, mas mabilis nakagawa ng mga produkto ang mga producer. So, tanda natin ang pagtaas ng presyo ay siyang nagsisilbing pangakit ng mga producer na gumawa ng maraming produkto. Halimbawa, tumaas ang presyo ng tela sa pamilihan o sa market, so nainganyo ang mga producer na mag-produce ng maraming tela. Halimbawa, tumaas ang presyo ng sapatos, so mas gaganahan silang mag-produce ng maraming sapatos. Pero kung nakikita nila sa pamilihan na ang ganitong mga produkto ay mas mababa ang presyo o hindi ganong nagbabago ang presyo, so hindi sila mag-supply ng marami. So yan ang tinatawag nating elastic. Sunod, yung tinatawag nating inelastic. Percent change in quantity supply is less than the percent change in price. So ibig sabihin, ang anumang bahagdan ng pagbabago sa presyo ay nagdudulot ng mas maliit na bahagdan ng pagbabago ng quantity supply. So, mahabang panahon pa ang kailangan ng mga supplier upang makatugon sa pagbabago ng demand, no? So, ibig sabihin, kapag mayroong pagtaas o pagbabago sa quantity supply, mas mayroon ding pagbabago ang presyo. So, kapag halimbawa mataas ang renta ng swimming pool, ibig sabihin ang pagtugon ng mga tao kasi nakikita nilang mataas ang renta ng swimming pool ay hindi masyadong gagamit, no? So, kailangan kung mayroon kang swimming pool, mataas ang renta o bayad, so maraming mga resort owners ang sabihin na nating magbabago ang kanilang pagtugon sa renta. Kung mataas talaga ang renta, tumaas ang bayad o renta sa mga ito, so magbago rin ang pagtugon ng mga resort owners. Okay lang siguro kung maraming mga tao na magbakasyon o gagamit sa ganong swimming pool, no? Halimbawa ngayon sa panahon sa pandemic, wala masyadong mga taong gagamit sa isang resort o sa isang swimming pool. Ang mangyayari, talagang isasara ng isang resort owner kasi mataas ang renta. Kung ang kanyang ginagamit na mga facility o halimbawa swimming pool ay kanyang binabayaran bilang rental, mabuti siguro kung sarili niya. Pero kung nag-renta lamang siya pero walang customer, so talaga mapilitan siyang isara yun kasi mas mataas pa ang presyo, wala namang mga tao, so mas mabuti pang isara ang ganong resort. So yan ang tinatawag na inelastic,
no? Then number 3 o yung ikatlo ay ang unitary o unit elastic. Percent change in quantity supply is equal to percent change in price. So ang dami ng i-supply ay pareho o ang pagbabago sa o ang porsyento ng pagbabago sa dami ng supply ay magkapareho or equal sa porsyento ng pagbabago ng presyo. So pareho ang bahagdan ng pagbabago ng presyo sa bahagdan ng pagbabago ng quantity supply. Ibig sabihin 1% increase or decrease in price is equal to 1% increase or decrease in quantity supply. So ayun nga dito, walang tiyak na halimbawa sa supply kapag tinatawag na unit elastic. Pero halimbawa lang siguro, sa presyo na paglagay lang natin sa presyo na 100 pesos, mag-supply ka ng 10 kilo ng isang produkto. So sa bawat 100 pesos ay may katumbas na 10 kilo. Yan ay kahit anong mangyari 100 pesos pa rin. Then ang equivalent na supply ay 10 pa rin. So yan ay tinatawag nating unitary. Okay? So maraming salamat po. So yan lang ang tungkol sa mga uri ng price elasticity of supply at yung tinatawag nating price elasticity of supply. Tanda natin, ito ay ginagamit bilang pagsukat sa pagbabago ng presyo. So sa sunod naman ay ating alamin ang interaction ng supply at ng demand. So sana ay may natutunan kayo sa ating lektura ngayon. Marami pong salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig.